ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Opo, Sen, hingi lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po sige. sa public. Okay, Isulat sige. mo na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Before Sen JV, yan, Miss Alice, isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen sinusunod ni JV. Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Sen, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingi lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Sige. po sa public. Okay, Isulat sige. mo na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Before Sen JV, yan, Miss Alice. Isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen Sinusunod ni JV. Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag nyo kaming uutusan, Miss Alice. Pasensya na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Madam Chair, as much as gusto kong sabihin pero hindi ko po alam yung location, basta puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko? Few hours lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Opo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay... Hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina Asian ba po siya? siya, African? Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone nyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan?
Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino. Safe. Para sa akin lang po, baka para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam, basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahe kayo sa yate. Opo. Estimate number of hours Hindi ko po bago kayo ma-estimate kasi baka lumipat. magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi Opo, pa ba gabi nung po. lumipat sa barko or madaling araw na? Ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim So, pa rin po. anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi. Anong oras kayo sumampas sa yate? Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So, bago mag-10. So, mga 9 p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Opo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Ganong Araw katagal? po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Sa mga 4 days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, teka, 4 na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako nun. Nakakatakot talaga. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Na gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Wala po siyang bintana. Parang lang Meron siya- o wala? Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, diba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siyang isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, Opo. maaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun eh. Anong meron? Nasa site lang po siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit, kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw. To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin po. So, basta sabi mo mga 4 na araw. Opo. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Opo. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Ganong katagal kayo bumiyahe? Ilan hours din po yun. Hours. Saan ka sumakay ng SP bangka, Pro if I Tem. may? SP Pro Tem. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. Hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po. At saka instruction po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami Nakapiring kayo? hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po.
Salamat, Madam Chair. SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo, sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. In Sen relation Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, Wawaping, doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, 3 lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Oh, Chinese na. Chinese pala yung kasama. Hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. So Okay. hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana Sinabi po mo siya, kanina. opo. So kayong 3 lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley. Opo. Kayong 3 lang yun nandun. Opo. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyong makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Wala So, po talaga. yung walang Filipino na tumulong sa inyo. So, yung nag-iisang taong isinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. Tumulong po. Ito bang taong, Madam SP Chair, Pro ito Temp. bang taong to sinulat mo nandito sa Pilipinas? Understanding ko po wala. Nakatakas na rin? Hindi ko po alam pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakala mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nandito siya sa Pilipinas noon, nung nag-usap kayo. Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo rito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Filipino. That's impossible. Na imposibleng walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talagang na kinuha, na nag-arkila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling ito. Salamat, SP Pro Temp. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Wala Ibang po. halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol doon sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala pa ako nakitang Filipino. Wala rin pong tumulong po sa akin na Filipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandirito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Sen Madam Chair, Joel. just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Sen, siguro, hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. Hindi. But, Madam Chair. Wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. So Sino lahat bayad? libre. Wala pa akong binayaran po. Lahat libre. Wala po akong binayaran. Kaya nga, uulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa ring bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat,
merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta sa, pag saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Hanggang makarating po sa Okay. dulo. So siya yung laging lahat na nagpapacilitate itong Asiano na babae na ito, no? Babae po na Asian. Oo. Doon, no, pagsakay nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo sa, para doon sa malaking yate, para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka doon sa malaking boat, at 4 na araw ka na doon sa maliit na kwarto, anong sabi sa iyo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo rin po. Wala ako. po kang kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader and then SP Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa iyo na mga taga-immigration? Alam mo yung mga taga-immigration? Immigration, wala po. Pilipinas. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansingco. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon. Commissioner Tama ba Tansingco. yung Commissioner na Na-receive relieve of ko your na post? na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Yun lamang po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Madjo. But I hope, Commissioner, magstay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Madam Chair, Yes, Your if I Honor. may. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Sen, kung kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo rito sa Pilipinas? Opo, Sen, hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss Hindi po nga, sa ang public. tanong ko sa'yo, pinagsalitaan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo masama, hindi na kita tutulungan. Di ba? SP Pro Temp, bago sumagot, sana, si Miss Alice, the Chair would like to recognize yung presensya ni Sen Migs. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp. Kinailangan pa niyang itanong ng 2 beses. Oo nga po pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair,
Isa lang. Bago one. si Sen Bong Revilla, the chair would like to appreciate the presence of Sen Grace. Salamat Thank you. po. Yes, Isa lang, Alice. Sir, it's okay. exciting. SP Isa lang. Pro Tem Alice, una and then Sen Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sa mga absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. And Opo. we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know. andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Oh, yun. yes. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, doon po ako nagwo-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandyan ang police, nandyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro Tem. Okay, And isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with ano. Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Sen, hindi po ako aware na holder Yes, po eh. siya ng 5. Holder ng passport ng Kits, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So Pinagsalitaan ko po talaga siya ng hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Isa na nangyayari po ngayon sa akin. Dahil, Tingin ko lang po. bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya It's not disclose po okay. sa It's not public. okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Tem, gusto mag-interject Yung ni safety Sen mo, Bong. sagot na namin. Sagot Isa na lang, ng sagot. PNP. Isa lang tanong, isa lang. With the indulgence of SP Pro Tem. Ah. Sen Bong. Jing, Revilla. isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? ba O yung taong tumakas ito o sa papel, itinakas ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that Oo question. nga, Ba't factual kailangan pa? question lang. Napakasimple My God. ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along So, the way po, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka. So nung Hindi ka pag-alis nyo tumakas. sa Magkaiba yate, kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes, So ma'am. nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi Wala po. rin. Opo. Okay. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas Indulgence of po SP siya. Pro Tem. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan, Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto no mo na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Decision mo bang umalis o itong tao na to ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinacilitate ito.
Nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw Opo. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang big ng boss ng Pogo lahat. sa Hindi rin- Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Sen- Chair, yes, just to Sen. put Joel, into the records, no? for the, SP Itong Pro Tem. tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Joel. Madam Chair, only one Yes, question. SP Pro Tem. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon, nung bandang huli, Nung bandang huli lang po. Oh, Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Tem, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. Maybe, Madam Chair, you can continue with your questioning. Yes, salamat, and after- SP Pro save Tem. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman. I'm just asking po kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair.
Basta, sinabi mo sa isang media interview, Wala marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na ganun sa interview po. Kilala wala mo kasi- ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking, parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po saglit yung counsel po. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman out of the two answers na pwede niyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin niyo. Yes, Miss Alice, kilala niyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. O, anong case? Ayon, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Ombudsman Galicia? po. Ombudsman. Anong kaso Ay, sa hindi po pala ombudsman? sa ombudsman, sa DOJ po. Yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, Yung mic nyo, Attorney. ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, Attorney? Senator, hindi ko po alam yun.
Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who yun was he po. doing it Yun for? pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So, who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang Alin ang alam, hindi? wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Calugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Calugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Calugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Opo, Alice. I'm under oath. About po doon sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Calugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? About po doon sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Calugay sa notarization. Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal. Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo, nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, congressman? Di ba tinanong ko sa'yo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, Sigurado tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Calugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Calugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Calugay? Kaibigan po.
higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture, no, papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ikaw to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Ibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Hindi ko po siya boyfriend. Oy, kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ang t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya More ng than personal? 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayor ka ng Tarlac, siya mayor ng Pagkasinan. Kasalan Bayan po parang ano po yung invitation Kasalang po. bayan ng Suwan o kasalang bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na-imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. Diba meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? Ito. Laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Tama? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Soli mo rin sa akin, para souvenir ko to, ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. Sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung kano kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Opo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka dahil hindi pa tapos si Madam Chair. Opo. Salamat, SP Pro Tem. Okay na. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry Ordonia Medina. And then, may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But, gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. Madam Chair. So, Madam Chair. yes, before I proceed to my questions with Ms. Cherry, Majority Leader. But that doesn't affect my proposed motion, which I mentioned earlier, regarding the custody of Ms. Alice Go. Na yung ipopropose ko mamaya, that the Senate should retain custody of Ms. Alice Go. It doesn't affect that you will I will be able still propose to... that, Yes, propose that, Major. And I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. And Yes, I will lay Major. the grounds, Madam Chair. Perhaps baka ma-convince ko yung ibang members ng committee
na tama yung sasabihin ko na ang may kustodiyang legal kay Miss Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Madjo. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Miss Cherry. Ma'am? Sorry, Miss Cheryl. Okay, Cheryl Ordonia. O Cheryl Ordonia Medina. So Miss Cheryl, i-confirm ko lang po, no? Kayo po staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po, Your Honor. 4 years. So, mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay. Then bumalik po Tapos, ako ng 2021. okay. Hanggang ngayon. Yes po, So, actually, a running total of 4 years. bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, 3 taon. And then 2021 hanggang ngayon, 3 pang taon. So, 6 total. With the break in between nung nagnegosyo kayo. No po. Ano po? 2020. Bali, magpa 5 years pa lang po. Magfa 5 years. Okay. Kilala niyo po ba si Alice Guo? Yes po, Your Honor. And kailan niyo po siya nakilala? Siguro mga early 2022 po. Early 2022. So, mga 2 years ago. Yes po. Okay Yes po. po, Your Honor. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman. No? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila, Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Suwal. Anong klaseng ID po ito? Actually po, nung Friday po, may dumating po na letter from NBI. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po half day lang po because of heavy rains. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon, Your Honor. Nag-start ang alin po? Ang investigation po Okay. regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng komite, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID, Oh, Your Honor. talaga? Yes po, Your Honor. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue ID na ganyan, Your Honor. So na-check nyo na? Pero, teka, Hindi. sa Suwal, tingin ko teka po, ma'am, sa Suwal, meron po bang account insurance membership? Meron bang such a thing na ganyan? Parang insura. Noon po kasing time na yan na ano, wala po kasi ako, Your Honor. Yun yung time na wala ako. 1 year po yun. Ano bang time ito inilabas? Anong taon ito in-issue? Kasi wala akong makita sa photo ng ID anong taon in-issue. Although, oo, sabi nga ni Sen JB, may 2021 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganon? Siguro po. 2021 po kasi. 2021. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. Hindi. So, nandun No, pa kayo sa municipal government. 2021, 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Okay. So, you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So, pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Pero wala po kaming na-issue'ng ganyang ID po. So, kung wala kayong na-issue ganitong ID, ibig sabihin, hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Miss Sheila Guo. Siguro po, ganun. Kasi wala po kaming ganyan eh. So, sinong nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag, may, I suppose, seal ng bayan ng Suwal. Meron pang control number. At ma'am, Miss Cheryl, sa original na ID, merong pang pirma ni Mayor Liseldo Kalugay. Sa likod ba ito? Sa harap po, na-delete lang.
Sa harap din po nitong ID yung pirma ni Mayor Kalugay na delete lang sa photo. I rather, okay, sorry, ito po yung harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin may pirma ni Mayor Kalugay. So kung hindi kayo ang nag-issue nito, sinong nag-issue ng ganitong ID kay Miss Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Eh mamaya ko na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun Yes, pa rin po. kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea, Your Honor. Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang nagmumukhang official ID ginagamit ni Miss Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo ang nag-issue. Wala Yung po iba kasi pong kaming mga... ganito. Ano yon, Miss Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga, Your Honor. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang, alam namin ID po ito ni Miss Sheila, tapos sasabihin nyo wala kayong ganyang klaseng ID. Eh yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala nyo ba? May papakita po kaming mga photos. Ayan. Ito yung photos nyo na si Wesley Guo, kilala nyo ba? Yes po, Your Honor. Si Alice Guo, kilala nyo, sabi nyo, no? Yes po, Your Honor. May trabaho din ba kayo, Miss Cheryl, kay Alice Guo? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako employed. LGU Sa 1 po. munisipyo. LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Yun na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba? Or empleyado din ba sa personal and business matters? Sa personal po, minsan pagka sa anak niya, ganun po. Okay. Minsan, personal, pati sa anak. Sa business matters, minsan din ba may iniutos sa inyo? Wala naman po, Your Honor. Wala sa business matters. Kilala niyo po ba yung mga assistant o mga secretary ni Alice Guo? Sino po sa kanila, Your Honor? Ilan ba ang assistant o secretary niya? Yung nakikita ko po sa picture, kilala ko po. Anong pangalan niya? Si Kat po. Si Kat. O yan, ito ay photo ni Miss Alice kasama si Kat. Anong apelyido ni Kat? Hindi ko po alam, Your Honor. Tapos yung isa pang assistant, anong pangalan? Si G. Si G. Anong ang apelyido ni G? Hindi ko po alam, Your Honor, yung mga Hindi apelyido. nyo alam. Alam mo yung telephone numbers nila? Kasi Si Kat- nakuha na Kat lang namin po. yung dalawang pangalan nila at numbers. Si Kat lang po, Your Si Honor. Kat. Okay. I-provide nyo please sa komite yung telephone number ni Kat. Dahil sa previous hearing ay nalaman na namin yung first name niya at kinokontact namin sila. Pahingi din ng, i-corroborate ko lang kung yung nakuha naming numbers earlier, at least yung kay Miss Kat, pakibigay nyo rin sa komite. Alright? Yes po, Your Miss Honor. Cheryl. Madam Chair. Salamat po. Yes, bago ko lang tawagin si SP Pro Temp, quickly lang bago ko tawagin si SP Pro Temp at matapos ako kay Miss Cheryl. Miss Alice, ano pong full names ni na Kat at G? Mic nyo please. Si G po, alam ko po si G Pepito. G Pepito at si Kat. Si Kat Salazar. Kat Salazar. Alright. Meron din kayo sigurong telephone numbers nila, Miss Alice? Madam Chairman, wala na po akong cellphone. Wala na kayong cellphone. Pero nasa cellphone nyo na, probably nasa PNP? Wala Yung na rin telephone po. numbers nila. Nasaan yung cellphone nyo? Yung cellphone ko po, wala na po. Nasaan na nga po? Wala na po. A few months ago pa po. Paanong nawala sa inyo yung Um, cellphone nyo a few months ago? Nung
Ano po, kinuha po nung lady po na kasama po namin. Okay. Opo. How convenient. Pero sige. Sorry? Oo. Okay. So, lastly, kay Miss Cheryl, kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice? Nung lumabas po yung balita po. Kailan po yon? Kailan niyo po nabalitaan sa balita? Yung naglabasan na po sa mga dyaryo po, na wala na po siya dito. Anong buwan po yon na nabalitaan niyo sa mga dyaryo? Ito na lang pong August yun po, Your Honor. August, okay. And then lastly, kay Miss Cheryl sa ngayon, nautusan ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice nung August 14 na submission? Kayo ba ay nautusan para doon? You are under oath, Miss Cheryl, Yes ha? po. Sino pong nag-utos yun? Ay, no. Kami pong magtatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice para sa August 14 na submission niya? Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Miss Wala Cheryl. po. Pero ginawa mo ba? Yes Pinanotaryo nyo ba? Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po. Hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit. Yes po. Your Lastly, you are under oath, Honor. Miss Yes po, Cheryl. Your Honor. Alright. Sa ngayon, balikan ko na lang si Miss Alice. Oo. Dalawa na lang tanong sa iyo sa ngayon mula sa akin, Miss Alice, bago ko buksan sa mga kasama kong senador. Alice, actually, ang dami kong naiwang mga tanong sa iyo dati dahil di ka na sumipot sa mga nakaraang pagtawag namin sa iyo. I'd like to ask you about some others of your associates. Si Yu Zhengkan, incorporator ng Hongsheng Gaming. Kilala mo ba siya, itong si Yu Zhengkan? Mike, please. Your Honor, yung incorporator po ng Hongsheng Yes. na Yu Cheng Kan, Yes. na-meet ko po siya before. Okay, na-meet mo siya. Apo. And I'm sure, alam mo na yung Hongsheng, ang pogo sa Bamban na pinalitan ng Zunyuan matapos ito ma-raid ng PAOK. Ito yung company na facilitate mo para makakuha ng lono, yung letter of no objection. Kilala mo din ba si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang? Hindi ko po siya kilala. Kasi may shared bank account sila ni Yu Zhengkan na na-meet mo na. Si Yu Cheng Kan, na-meet ko na po. Pero yung Hong po, hindi ko pa po siya na-meet. Kilala mo naman ba si Michael Yang? Hindi ko rin po siya kilala, hindi ko pa po siya na-meet. How about si Gerald Cruz? Kilala mo ba? Gerald Cruz po. Gerald Cruz. Wala po Kilala akong mo ba narinig. siya? Wala po. Hindi. Alright. At this point, buksan ko na muna. Sandali lang. Huling tanong pala dun sa aking para sa iyo ngayong araw. Miss Sheila, sino po si JP Samson? JP Samson. Meron kayong shared bank account sa kanya, di ba? Miss Alice? Opo, si JP po, kaibigan ko po. Meron po kaming second car na shop po dati. Okay. Opo. And meron kang shared bank account sa kanya, tama? Dati po para sa mga ng mga second hand cars po. Okay. Hanggang kailan itong shared bank account nyo ni JP Samson? Hindi ko na po maalala po yung exact date po, Your Honor. Bandang anong taon? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Few years ago or many years ago? Few years ago po. 1 year, last year, 2 years ago, 3 years ago? Baka more than 3 na po. So mga 4 years ago. Hindi pa ako sure sa exact po. Pero mga 4 years ago. Or baka, baka more than 4 or more than 5 po. Matagal na po talaga. So 4 to 6 years ago. Bakit nyo sinara yung joint bank account nyo ni JP Samson? Wala, na po. Hindi na po ginagamit po. Dahil? Hindi na po ginagamit po. Bakit hindi na ginagamit? Doon sa second hand cars po kasi per commission, per unit lang naman po siya eh. Parang pang display lang po, ganun. So, nung wala na pong transaction, wala na po. Si JP Samson din ang nagpakilala sa iyo kay Nancy Gamo, no? Dahil siya dati ay nagtatrabaho sa Baliwag. Opo. Yes, empleyado siya doon dati. At nabanggit din ang pangalan niya nung isang hearing ng Subcommittee on Justice naman
as having booked the Emon Pulo Hotel with Emon Ronquillo. It seems na si JP Samson nagpa-fraternize quite a bit with high officials in the PNP. May isang photo kami dito. Oh, at ipapatawag namin din si JP Samson sa susunod na hearing. Si JP Samson ay yung nakaupo. Ayan po, yung nakaupo. So, ang nasa kaliwa niya ay si PNP Police General Karamat. Then, yung nasa kanan ay si Mayor Kalugay. I'm sorry. Okay. Mayor Violago, to please correct the record, Mayor Violago ng San Rafael, Bulacan ay nasa kanan naman ni Mr. Samson. So, ipatatawag natin si JP Samson sa susunod na pagdinig. And very last for now, Miss Alice, nasabi nyo na wala kayong phone sa ngayon. Paano kayo nagtatawagan ni Attorney David? Pinupuntahan po niya ako. Pinupuntahan kayo? Opo, doon sa PNP Custodial po. Sa PNP Custodial? Opo. Pero nung nasa Indonesia kayo, nagtatawagan kayo ni Attorney David kasi nung natakas ka pa, nasa Indonesia ka pa pala, sinasabi sa amin ni Attorney David na nagtatawagan naman kayo at kinukumbinsi daw nila kayo na umuwi na at sumuko na. Paano kayo nagtatawagan kung many months ago kinumpis ka ng misteryosong babae sa pag-eskapo nyo yung cellphone nyo? Opo, WeChat lang po siya. WeChat? Opo, WeChat lang po. Wala pong number po. Pero phone-based din yung WeChat, di ba? Opo, basta internet po. WeChat lang po. Kahit internet. Pwedeng sa cellphone din yon. So, meron kayong cellphone nung nasa Indonesia kayo? Doon sa Indonesia po, nung huli na po, wala na rin pong cellphone. Pero nung panahon na nagtatawagan kayo ni Attorney David, may cellphone kayo para makapag-WeChat? May internet? Opo, para makausap ko po yung lawyer po. Just interject, Okay, salamat, Chair. Miss Alice. Yes, Alice, SP Pro bakit Tem. pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niyo? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi daw po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia? Alright. You have the floor, unless Thank you, the SP Madam Pro Chair. Tem will allow Senator Roy to interject. But you have the floor now, Yes. SP Pro Tem. Madam Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa Kasi rin? hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name Ang niya. alam ko po Dong Kalugay po. Aware ka na Liseldo pangalan niya. Liseldo. Ay, opo, Liseldo. Artista ka nga, no? Mas magaling ka pumarte sa amin ni Bong Revilla.